Every day, 1,000 voices compete for your attention. Fear whispers, doubt argues, the world screams. There even comes a moment when the noise gets so loud, it feels like they're winning. But then, the author steps into a story. In the quiet of the tomb, death lost its grip. Light broke through like a shout in the shadows, like dawn sprinting into a world that forgot what hope looked like. A stone rolled back, a savior stepped out, a promise was fulfilled. The same power that conquered the grave, that told death to sit and be silent, now pulses in us. So when the world tries to come and steal what was already paid for at the cross, we remember that they do not have the final say. He does. Mula sa kanilang pangamba ng mga panahon na yon, yung tanong na paano kung hindi ito totoo, patungo sa siya ang dahilan kung bakit mayroon tayong pag-asang di kailanman matitinag. Kanina po lamang tayo nanalangin. Binulong sa akin ng Panginoon, yung asawa mo, panalangin mo. Pinaalala sa akin na ipaalala sa kanya na ang pag-asa ng Diyos ay hindi nagwawakas dahil lamang sa isang sitwasyon sa buhay o kahit dahil sa kamatayan. Mga kapatid, ang magandang balita po sa inyo ngayong araw na ito ay hindi hanggang dito lamang sa mundo ang ating pag-asa. Alam niyo ba yung pakiramdam na parang nasa dulo ka na? Yung tipong ubos na ubos ka na. Ubos ang lakas, ubos ang luha, ubos ang rason para magpatuloy pang mabuhay. Sa mga sandaling yon, may dalawang klase ng pag-asa. Yung umaasa sa kalagayan o sitwasyon na kapag gumanda ang kalagayan, nagkakaroon ng pag-asa. At yung pag-asang nakatanim sa isang pangyayari na hindi na magbabago pa, ang kasaysayan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi po storya, kundi kasaysayan. Yan ang pinakamagandang balita na tinutukoy ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. May mga taong nagsabi sa kanila, naku, wala naman talagang muling pagkabuhay. Pagpatay ka na. Patay ka na. Doon nagtatapos ang lahat ng iyong hirap, ang lahat ng iyong pag-asa, ang lahat ng iyong mga panaginip at panalangin kung nananalangin ka. Marami sa kanila ang naniniwala dito. Pero hindi pumayag si Pablo na manatili sila sa kanilang kinasasadlakang kadiliman. Ipinaliwanag niya na ang pag-asa natin ay hindi haka-haka lamang. Ito ay nakasalig sa isang katotohanang hindi matatawaran, ang katotohanan na si Kristo ay buhay. Hindi siya nakalibing sa isang kuweba. Hindi siya naiwan na nakabalot sa isang telang seda na pinaglalamayan. Buhay siya. Buhay siya at nakatira siya sa bawat pusong sa kanya'y nananampalataya. Saliksikin mo, kapatid. Damhin mo dahil yan ang totoo. Kung nakakalimutan mo ang katotohanan yan, balikan mo. Sigurado akong magdudulot ito ng malalim na kagalakan sa iyong buhay. Yung alam mo na kahit anong mangyari, hindi mo lang siya kasama, nasa loob mo siya. Si Kristo ay buhay. Mga kapatid, tumayo po tayo at basahin natin ang kasulatan. Basahin po natin ang unang Korinto,
Kapitulo 15, versikulo 12 hanggang 19. Kung may Biblia po kayo, pwede nyo pong basahin. O kung wala po, huwag nyo pong gamitin ang inyong cellphone. Ipakikita po natin sa ating likuran yung nasusulat sa banal na aklat. At ako po yung magbabasa. Ngayon, kung ipinangangaral namin sa inyo na si Kristo'y muling binuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na walang muling pagkabuhay ng mga patay? Kung totoong walang muling pagkabuhay, ito'y nangangahulugang kahit si Kristo, hindi rin muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, maging ang inyong pananampalataya. At hindi lamang iyan, lalabas din kaming mga bulaang saksi tungkol sa Diyos dahil ipinahahayag namin na muli niyang binuhay si Kristo. Ngunit kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, totoo ngang hindi niya muling binuhay si Kristo. Sapagkat kung walang muling pagkabuhay ng mga patay, maging si Kristo hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya at hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan at nangangahulugan din na ang mga mananampalataya kay Kristo na namatay ay hindi rin naligtas. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawang sa lahat ng tao. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng banal na kasulatan, ang mensahe ng Ebanghelyo at kaligtasan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po at hindi ka patay. Salamat po at hindi ka lang patay, pinagtagumpayan mo ang kamatayan. Salamat na sa iyong sakripisyo sa krus, kami man ay makakaranas ng muling pagkabuhay. Na sa iyong pagbabalik, kasama mo kaming babangon at magtutungo sa aming hantungan sa langit. Panginoon, salamat at nananahan ka sa aming mga puso. Nagpapaalala sa mga mali naming gagawin at nagdiriwang sa mga mabuti naming binabalak. Panginoon, akapin mo kami palagi. Paramdam mo na nandyan ka sa loob namin. Na hindi mo kami kailanman iiwanan hanggang kami patuloy na nangungunyapit sa iyo. Panginoon, salamat sa iyong pagmamahal. Mahal na mahal ka rin namin. Salamat sa iyong kabutihan kahit hindi kami ganoon kabuti. Salamat sa iyong pagkalinga kahit wala kaming maipagkaloob sa iyo kundi ang aming pagpupuri lamang. Ama, tagubilinan mo kami ng iyong mabuting salita. Maging daanan nawa kami ng mga pagpapala at biyaya mo sa aming kapatid sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong umupo. Sabi dito, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawang sa lahat ng tao. Pero mga kapatid, nabuhay si Kristo Hindi naman siya nanatiling patay. At dahil doon, nabaligtad ang ating sitwasyon. Hindi tayo kawawa. Hindi tayo kawawa. Tayo ang pinagpala. Gusto kong namnamin niyo yung mga salitang yun. Tayo ang pinagpala. Hindi mo na kailangan lumayo para lumapit sa Panginoon dahil nandyan siya sa loob mo. Hindi mo na kailangan mangarap dahil sa panalangin mo pa lang na naririnig niya, tutugunin ka niya. Hindi tayo kawawa. Tayo ang pinagpala sa lahat. Dahil nabuhay na mag-uli si Jesus, yung una kong punto. Dahil nabuhay na mag-uli si Jesus, totoo at buhay ang ating pananampalataya. Isipin nyo kung may magsasabi sa inyo na, uy, meron kang kayamanan. Pero hindi mo nakikita. Magdududa tayo, di ba?
Isipin nyo kung may magsabi sa inyo yun, mag-aalinlangan ka. Pero ang pananampalataya natin ay hindi bulag. Hindi ito tiwala lang na walang basihan. May pundasyon ito at ang pundasyong ito ay matatagpuan sa kasaysayan. Ang makasaysayang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Mahigit 500 katao ayon sa Biblia ang sabay-sabay na nakakita kay Jesus na buhay matapos siyang mamatay. Hindi yun panaginip. Hindi yun chismis lang. Totoo yun. Bakit? Kasi kumain siya kasama sila. Hinawakan nila ang kanyang mga sugat. Nakipag-usap siya. Kaya mga kapatid, hindi na tayo natatakot sa mga nagdududa. Hindi na tayo natitinag sa mga bumabatikos sa ating mga pananampalataya. Sa ating pananampalataya, sabi ni Pablo, kung si Kristo ay muling nabuhay, hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Pero, nabuhay nga si Kristo eh. Si Kristo ay muling nabuhay, kaya ang ating pananampalataya ay puspos o puno ng kabuluhan, puno ng saysay, puspos ng katiyakan. Hindi nasasayang ang oras natin dito tuwing linggo. Hindi tayo nagdarasal sa hangin, nagbabaka sakali na baka tumama tayo sa loto o sa sweepstakes. Hay alay. Ang dami kong alam na sugal, di ba? Hindi tayo umiiyak sa Diyos na Diyos-Diyosan lamang, bingi at hindi nakakarinig sa ating panalangin. Nabuhay si Jesus, kaya alam natin, totoo ang Diyos. Totoo ang kaligtasan. Totoo ang ating pag-asa. Totoo siya. Ito ang magandang balita, hindi ito isang kasinungalingan. Hindi tayo sinungaling. Tayo ay buhay na saksi ng katotohanan ito. Papunta sa aking pangalawang punto. At dahil nabuhay na maguli si Jesus, pinatawad na tayo at tiyak ang kaligtasan. Sabi sa talata 17 at 18, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya at hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. Uulitin ko mga kapatid, buhay si Jesus, pero buhay si Jesus, kaya ito ang totoo. Pinatawad na tayo. Hindi na tayo nagdadala ng bigat ng ating mga nakaraan. Pinatawad na tayo at hindi tayo hinuhusgahan ng Panginoon sa ating mga pagkukulang. Tinatanggap lang niya tayo bilang anak. Mga anak na mahal niya. Hindi niya tayo inaakusahan ng konsensya araw-araw. Ang ating mga kasalanan, kahit yung pinakapangit, yung pinakamatindi, nakakahiyang nagawa natin, ay pinatawad na. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Kanya. Natalo niya ang kamatayan. Oo, opo, mamamatay tayo. Pero hindi siya ang huling kabanata. Ang kamatayan ay hindi na ang huling hantungan natin. Si Jesus ang sumulat ng panibagong kabanata, ng kabanata tungkol sa buhay na walang hanggan. At ang mga mahal natin sa buhay na namatay kay Kristo, yung mga mananampalataya natin, nakapatiran at mahal sa buhay, hindi sila nawawala. Na parang bula, kasama na nila si Jesus. At balang araw, darating ang araw na yon, magigising sila. Hindi bilang alaala lamang, kundi may bagong katawan. Ito yung pag bumalik na si Jesus, susunduin na tayo. Hindi na kayo, mga anak. Tayo na. Katawan na walang sakit, walang luha. At simula sa panahong yon, sa araw na yon, wala nang paalaman. Hindi na tayo magbababay, hindi na tayo magpapaalam. Bigyan ko kayo ng isang kwento, isang magandang halimbawa. May isang lola akong nakausap, ilang taon nang
na mayapa ang kanyang asawa. Sabi niya sa akin, nakangiti, "Pastor, hindi na ako nalulungkot. Alam ko, makikita ko siya uli. Hindi ko lang alam kung kailan. Pero darating yun. At habang hinihintay ko, ginagawa ko lang kalooban ng Diyos sa aking buhay." Yung ganong klaseng katiyakan. Yung ganong klaseng pag-asa na hindi nalulusaw ng kanyang kalungkutan. Ganyan ang pag-asang dala ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi iyon pampalubag loob lamang. Hindi positive thinking. Ito ay katiyakan. Katiyakang hindi tayo iiwan ng Diyos. Katiyakan na ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Kaya pwedeng tayong ngumiti kahit nasa gitna ng bagyo. Pwede tayong kumanta kahit masakit ang katawan natin. Meron akong kalala sa music team, may lagnat kumakanta eh. Pero hindi siya nandito. Diba, Jobert? Okay. Pwede tayong magpasalamat kahit hindi perpekto yung buhay natin. Kahit mataas ang gasolina at saka diesel, pwede tayong magpasalamat, di ba? Pwede ba? Bakit? Dahil mas maliwanag at nagniningning ang pag-asang nakatanim sa atin na hindi tayo kayang paluhurin ng gasolina lang. May solar, mga kapatid, magpakabit kayo ng solar, bumili kayo ng e-vehicle. Nandiyan ang Tesla at BYD. Hindi tayo matatalo ng sitwasyon hanggat ang puso natin ay napupuno ng hindi ng pangamba, kundi ng presensya ng Panginoong Hesus. Hindi tayo kayang talunin ng mga bagay na yan. Dahil nabuhay si Jesus, ang ating kaligtasan ay sigurado. At ngayon mga kapatid, ang aking huling punto. Dahil nabuhay ng maguli si Jesus, ang pag-asa natin ay walang hanggan. Hindi tayo kaawa-awa, kundi lubos na pinagpala. Ayon sa talata 11, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay natin dito lamang, tayo na ang pinakakawawang tao. Oo, kung dito lang ang pag-asa natin, kawawa talaga tayo. Pero mga kapatid, hindi hanggang dito lamang ang ating istorya. Kaya hindi tayo kawawa. Tayo ang pinakapinagpalang nilalang sa buong mundo. Bakit? Dahil habang yung iba ay umaasa sa pera na nauubos, umaasa sa tao na nagkakamali, minsan nagtataksil pa, umaasa sa sarili na nabibigo, nalulugmok at nagkakamali, tayo ay umaasa na sa Diyos na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan. At ang pag-asang ito ay hindi natutuyo, hindi nauubos, hindi nagmamaliw. Kapag dumating ang sakit, mga kapatid, alam natin kung tayo ay naniniwala sa pag-asa ni Kristo na pansamantalang kalagayan lang ito. Kapag dumating ang kabiguan, alam natin na hindi dito natatapos ang istorya ng ating paglalakbay. Kapag dumating ang kamatayan, alam natin na ito ay pintuan lamang patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi ibig sabihin na to, hindi na tayo malulungkot. Iiyak pa rin tayo, mabibigo pa rin tayo, masasaktan pa rin tayo, pero ang pagkakaiba, hindi na tayo mapapadala sa mga bagay na yon, sapagkat ang pag-asa ni Jesus ay nakatanim at nabubuhay sa ating mga puso. Sabi nga ni Pablo sa Roma, Kapitulo 15, talata 13, naway kayo'y mapuspos ng kagalakan at kapayapaan sa inyong pananampalataya upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, kayo'y mapuspos din ng pag-asa. Iyan, mga kapatid, ang ating kayamanan. Isang pag-asang hindi natitinag, isang kagalakang hindi nakasalalay sa sitwasyon ng ating kapaligiran, isang kapayapaang hindi kailanman
maibibigay ng mundo. Peace that the world can never provide. Tayo ay hindi kawawa. Mga kapatid, tayong lahat ay pinagpala. Ang magandang balita na dadalhin natin ngayong araw na ito. Una, totoo ang ating pananampalataya dahil nabuhay si Jesus. Hindi tayo nalinlang, hindi tayo nag-aksaya ng buhay. Pangalawa, pinatawad na tayo at tiyak ang ating kaligtasan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Ang mga mahal natin sa Panginoon ay buhay na kasama niya. At pangatlo, ang pag-asa natin ay walang hanggan. Hindi tayo kawawa, tayo ang pinagpalang tao dahil ang pag-asa natin ay hindi sa mundo nakasalalay, kundi sa isang tagapagligtas na muling nabuhay na ating pinananalanginan. Ngayon ang hamon ay ito. Sasarilinin niyo ba ang pag-asang ito? Sasarilinin niyo ba ang aral ng kaligtasan ito? Kapag may nakita kayong nalulungkot, ngitian niyo. Ibahagi ninyo ang inyong ngiti at kagalakan. Kapag may nakita kayong nawawala ng pag-asa, ipaalala nyo sa kanila na si Jesus ay buhay, na kailangan mo lang manalangin. Hindi mo na kailangan lumayo at magtawag kung kani-kanino. Dumiretso ka lang sa Ama at hingin sa Kanya ang iyong pangangailangan. At sa iyong sarili. Sa tuwing tatamaan ka ng lungkot, takot o panghihina ng loob, tumigil ka sandali. Huminga at magpasalamat. Salamat, Panginoon, hindi hanggang dito lamang ang pag-asa ko dahil nabuhay si Jesus, may bukas pa. Mayroon pang buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Salamat at hindi kayo naiwan sa libingan. Salamat dahil ang aming pananampalataya ay may kabuluhan. Salamat dahil pinatawad na kami. Salamat dahil ang kamatayan ay hindi na ang katapusan o huling hantungan. Salamat dahil kahit masakit ang ngayon, alam namin na may mga bukas pang darating na mas maganda, mas maaliwalas, mas maginhawa, na hindi ang kalagayan namin ngayon ang dulo, may nakalaan pang mas mabuti, may mas higit. Magdiwang tayo mga kapatid, hindi hanggang dito lang ang pag-asang iyon. Wala si Jesus sa libingan na iyon sapagkat siya'y buhay. Buhay at nananahan sa ating puso. Magpasalamat tayo mga kapatid sa isang Diyos na may pag-ibig na hindi nagmamaliw. May pag-ibig na dakila na handang magpadala ng isang tagapagligtas dahil hindi natin kaya. At alam niya yun. Panginoon, salamat sa yakap. Sa yakap ng kasiguruhan na hindi mo kami bibitiwan, na kami makakapahinga sa iyong piling, sa iyong kandungan. Panginoon, sa mga kapatid ko na may alinlangan, mga kapatid ko na nakalilimot ng iyong mga pangako, paalala mo sa kanila, Panginoon, itanim mo sa kanilang puso at muling buhayin ang apoy ng pagsamba. Bigyan mo sila, Panginoon, ng ginhawa. Bigyan mo kami ng ginhawa. Sa mga panahon na ito, na nababalot ng krisis ang aming mundo, Ama, hindi namin kaya. Ama, gusto na namin minsang sumuko talaga.
Saan namin kukunin ang susunod naming kakanin? Saan kami bibili ng gasolina na hindi mahal? Saan kami hihingi ng tulong kung kami magkakaroon ng karamdaman? Pero Ama, dahil meron kang pangako at napatunayan pa ulit ang pangakong iyon, hindi lamang sa aming mga buhay kundi sa mga buhay ng mga tao sa nakalipas at sa mga taong darating pa, Panginoon. Mayroon kaming kapayapaan. Mahihimlay kami sa iyong piling na alam ng aming pangangailangan ngayon at bukas at sa maraming pangbukas ng aming buhay ay inihanda mo na. Kailangan lang naming magtiwala sa iyo. Kailangan lang naming maging bingi sa isinisigaw ng mundo at sa iyo lamang makinig. Kailangan lamang naming talikuran ang kasinungalingan ng mundong ito at kumapit sa iyong katotohanan. Ama, sa aking kapatid na nangangailangan ng lunas sa kanyang karamdaman, ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng sagot sa kanyang hinihiling sa iyo. Sa kapatid ko na mayroong negosyo, Panginoon, mahirap ang negosyo ngayon at alam niya na nahihirapan siya, pero Panginoon, tumatawag siya sa iyo, humihingi ng tulong mo at wala ni isa kang anak na pinabayaan at lahat ng mga bagay ay iyong nakikita at nalalaman. Bigyan mo siya ng mapayapang isipan, ng inspirasyon na mapaglabanan niya at mapagtagumpayan niya ang dumadaang pangyayari ito. Sa aking kapatid na nangangailangan ng kasiguruhan sa kanyang kalagayan, sa kanyang pagkakakilanlan sa buhay na ito, Panginoon, kayong humagod sa kanyang puso. Maging ilaw at asinawa siya ng kanyang pamayanan dahil pinatunayan mo sa kanya na ang kanyang pagkakakilanlan ay nakasalalay hindi sa tingin sa kanya ng kanyang kapwa o hindi sa husga ng kanyang katabi o kapatid, kundi kung paano mo siya nilikha. Lord, wala kaming kaya. Pero Panginoon, dahil nandyan ka, lahat kaya namin. Lahat kaya naming malampasan. Dinggin mo nawa ang aming samot dalangin. Sa matamis na pangalan namin, Panginoon, tagapagligtas na si Jesus. Amen. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon.